Hey Goodisans! Welcome back to another episode of Goody Yeti's Point of View. Kamusta kayong lahat? Today, we're diving into a topic na madalas natin narinig right now, especially sa budget hearing para sa taong 2025 at sa iba't ibang inquiry ng Congress at ang ating mga Senado. A public office is a public trust. Pero ano nga ba talagang ibig sabihin nito? Is it just another fancy phrase na ginagamit ng ating mga public officials? O may mas malalim pa itong kahulugan na dapat nating maintindihan? Let's go, alamin na natin kung ano ba talaga ito. Sabi ng ating konstitusyon, a public office is a public trust. Minsan, naririnig natin yan sa oath-taking ceremonies sa mga public officials. Pero teka, ano bang trust ang pinag-uusapan dito? Simple lang, ang ibig sabihin nito bawat government official, whether senador, congressman, mayor, barangay captain, o mga simpleng kawayan ng gobyerno ay pinagkakatulaan ng taong bayan na magamitin ang kanilang kapangyarihan para sa kabutihan ng publiko. Para bang ipinahiram natin sa kanila ang tiwala natin na magtrabaho ng tama at maglingkod ng patas. Kapag sinabi nating public trust, malayo ito sa personal interest. Ibig sabihin, hindi dapat gamitin ng mga public official ang kanilang posisyon para sa sariling kapakanan o ng pamilya nila. Imagine kung pinagkatulaan ng kaibigan mo ng pera para bumili ng groceries pero ginamit niya ito para bumili ng bagong cellphone para sa sarili niya. Ano mararamdaman mo? Ganon din ang betrayal na nararamdaman ng bayan kapag ang public official ay gumagawa ng korupsyon o ini-enrich ang sarili nila gamit ang pondo ng bayan. Kaya importante ang dalawang bagay sa public office, transparency at accountability. Kapag transparent ang isang opisyal, alam ng publiko kung saan napupunta ang mga resources, whether ito ay pera, oras o mga proyekto. Halimbawa, ang budget para sa isang road project. Dapat alam ng mga tao kung magkano ang ginastos, sino ang contractor, at kailan ito matatapos. Ito ay para siguraduhin walang magic na nangyayari. Accountability naman, ito yung pananagutan. Kapag may nasirang tiwala, kailangan may kaparusahan. Dapat panagutan ng opisyal ang kanilang mga pagkakamali, whether through suspension, removal from office, or legal action. Bakit nga ba napaka-importante na ang public office is a public trust? Kasi ito ang foundation ng maayos na pamahalaan. Kapag isang opisyal ay may mali sa track record at pagtiwala ang publiko sa kanya, mas madali ang governance. People cooperate, they pay taxes, and they support programs. Pero kapag nasira ang tiwala, gulo na yan. Marami ang nagiging skeptical, nagiging tamad magbayad ng buwis, o kaya nawawala na ng gana para sa gobyerno. Ang corruption, lumalago kapag wala nang nagmamatsyag at nakikialam. Pero may mga tanong tayo. Paano nga ba natin babantayan o mabubuhay ang public trust? Well, unang-una, dapat maging informed tayo. Huwag nating hayaan na maging passive lang tayo na tagapanood. Alamin natin ang mga batas na pinapanukala at proyekto ng gobyerno. Suriin natin kung ang mga pinuno natin ay nagsisilbi para sa atin o para sa sarili nila. Marami na sa ngayon ang mga tools na pwede natin gamitin. Mga transparency websites, social media accounts sa mga government offices at pati citizen reporting platforms. Pangalawa, mag-engage tayo. Kung may maling ginagawa, iparating natin yan sa tamang ahensya. Hindi sapat na magreklamo lang tayo online. Kailangan natin itong gawing actionable. At syempre, ano ang pwedeng mangyari kapag tiwala ng publiko ay nalalabag? Dalawa lang naman ang senaryo. Magkakaroon ng mga political scandals at pagdinig. Or worse, nawawalan ang confidence ng tao sa sistema. Nakita na natin yan sa mga nakaraang kaso ng korupsyon at mga government officials na nai-impeach. Tiwala ang pundasyon ng demokrasya at kapag nawala ito, parang nawawala rin ang essence ng pamahalaan natin. So, a public office is a public trust. Hindi lang ito linya ng oath-taking, pero isang mahalagang prinsipyo sa pamamahala. Ano sa tingin nyo? Meron pa bang mga officials ngayon na deserving ng tiwala natin? O nasira na ba ang tiwala ng bayan? Share your thoughts in the comment section below. Let's keep the conversation going. Don't forget to follow and subscribe to our social media platforms para laging updated sa mga future discussions natin. See you on the next episode of Goody Yeti's Point of View. Salamat sa pamanonood mga Goodizens. Until next time. Bye!